Yun, at nakakita na naman ako ng galunggong sa palengke. Natukso tuloy akong bumili, kagaganda ay. Ang gagawin naman natin luto din ngayon, isasabawan natin yung iba at ang iba ipiprito naman natin. Dili nga ay maghahanda muna tayo ng mga kakailanganin natin sangkap. Una ay ari mo ng bawang, pipisakin lang natin ng papaganyan. Tapos ang next ay di arin sibuyas, gagayatin din lang natin papagayon. At ari naman ang sunod kamatis, bibiyakin ko lang ng papagayaan. 4 na pirasong kamatis ang ating gagamitin dyan. At ari na, tapos na nating ihanda ang ating mga kakailanganin kaya tayo magluluto na. Ang atin munang unang lulutuin ay ari munang ating kinamatisang galunggong. At dini nga ay magpapakulo muna tayo ng tubig at ilalagay na natin yung bawang at saka ang kamatis. Ang ginawa ko nga pala dyan sa kamatis ay pinisa ko na dyan. Gayon daw yun sabi ng matatanda para lumabas ang lasa ng kamatis. What? Ayaw, di ma. Dini naman tayo, lalagyan muna natin ng kaunting asin ng isda. At dini naman sa ating nakasalang ay aray nakulo na. Sa bandang aray pwede na nating ilagay ang ating isdang galunggong. Aray nga pala 5 piraso laang. At diyan nga isasabay na rin natin yan talong at saka rin sibuyas. Titimplahan na rin natin yan ng mga pampalasa. At aray ang ating ilalagay na pampasarap, betchin. Kaunti laang. Syempre aray naman ang sunod, kaunting asin. Pero kung kulang, edi magdadagdag na laang mamaya. Maglalagay din tayo diyan ng durog na paminta. Pwede rin naman kahit hindi masyadong durog kung ano ang mayroon kayo. Tapos tatakpan muna natin hanggang sa kumulo. At makalipas ang ilang minuto na kumukulo ay ating bubuksan at tayo maglalagay diyan ng 3 kalamansi. Aray masarap ilagay sa ganyang kinamatisan. Bukod sa pangtanggal ng lansa ay masarap din yung maasim-asim ng kaunti. Pagkatapos niyan ikakadlo-kadloin lang natin ng kaunti at ating titimusan. At aray ayos na sa akin ang lasa, masarap na. Kaya tatakpan muna uli natin at hihintayin natin lumambot yung talong. At pagkain ay malambot na ay hudyat na para ilagay yung ating mga huling sangkap. Aring siling grain at saka rin dahon ng kangkong. Ating ilulubog lang ng kaunti sa sabaw at isang kulo pa at luto na yan. Tapos tatakpan muna natin at ari luto na. Wow! Dini naman tayo sa kawali at ating ipiprito naman yung natitira nating galunggong. At aray kaunting kaalaman uli sa mga hindi pa sanay magprito ng isda. Kung kayo magpiprito ng isda ay dapat mainit ang mantika para hindi dumikit yung isda ng kagaya niyan. At aray luto ng ating isang batch kaya ipiprito naman natin yung sunod. Ari nga pala yung 8 pirasong natitira kaya may 4 pa pala tayong ipiprito. At ari na, ipiprito na natin yung padalawang batch. Ganyan lang uli ang proseso niyan, hintayin natin maluto. Ayaw, di ma. Kayo kayo pag nagluluto ng ganitong isda ay hinahati nyo pa. Ay subukan nyo ang ganito, may prito na kayo, may sabaw pa kayo. Ay digay ayaw. At yan, nakaluto na rin tayo. Ay salamat, gutom na ay. Siya tayo magtitimpla naman ng sausawan. Ang ating gagawin sausawan diyan ay sili, kalamansi at saka tuyo. Ay pag hindi naparami na naman ng kain sa padaling aray. Pihong usli na naman ang pusod ay bikil ang butsay. Sa mga gusto pong magluto ng garnay ay gayahin nyo lang po nga yung ginawa. Ay kasarap din ng garning padalay. Ay siya, kain muna po tayo at nakahayi na. Ay paano, hanggang dito na lang ang bidyong ito. At maraming salamat po lagay sa inyong panunood.